Hello, welcome back to my channel, The Hustlers TV. Sa mga bago pa lang po sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo at ma-notify kayo sa latest video na aking ina-upload. Ang video ko pong ito ay tungkol sa tamang paggamit ng paintbrush at roller brush. Paano nga ba ang tamang paggamit ng paintbrush, kagaya po nito, at ng roller brush? Yan. Pagka tayo po ay magre-repaint ng ating, let's say, bahay, ang gawin po natin, katulad pagka may ganito po, no? Ito, tanggalin natin para hindi masayaran ng pintura. Gumamit lang tayo ng kahit anong bagay na pwedeng impangtungkal, katulad nito, paleta or flat screwdriver. So, ayan, tuklap na siya. Madali nang linisin to, babalikan na natin to. So, ang tamang paggamit ng paintbrush. Pagka nagluglog pa yun ng pintura, huwag nyo nang paabutin sa handle. Doon lang sa pinaka-bristle niya. Ayan. Lawain lang ang paintbrush at huwag tipirin sa pintura. So, then, ayan. Pag ganyan, pag-twist na ganyan, ayan, para mapinahan siya. Yun. Ayun. So, ayan, ganyan. So, dito naman, pipinahan yan. Ganun din, medyo itagilid lang yung brush. Ninipisan nyo lang dito sa portion na pinagtapusan para pagpatong, paghagod ng roller brush ay hindi makita yung linya. So, ayan. Ganon din dito, patigiliran. Ito, kaya na to ng roller brush eh. Pero kung medyo nahihirapan kayo sa roller brush, pwede rin pintura yan. So, ayun. Ayan, pati dito. Tagilid nyo lang yung paintbrush. Ayan, wag pa ganyan, mahirap sa ganyan eh. Ayan, pagka ganyan, mahirap siya. Oh. Kailangan na ganyan. Ayun. Mas pantay siya. Yan, kung mahihirapan kayo na bumina, let's say katulad nito, gumamit kayo ng tape, masking tape, lagyan nyo na lang ng tape yan para pantay, no? Kung hindi nyo kayang makapantay ng ganyan. So ayan, no? Natin yung bandang itaas. So ayan, ganyan pa rin, patagilid pa rin ang brush para makapantay kayo ng guhit o mapinahan nyo yung kabilang side. Kung sakali naman na madali nyo at magkaroon ng konting lampas, wala namang kaso yan kasi unang-una ay papatungan pa naman yung nasa kabilang side. Ayan, kung sakaling ganyan din ang gagawin nyo, so okay lang yan. So ingatan nyo na lang sa
kung yung kabila na ang inyong gagawin. Pero yan, kaya namang i-retouch, basta wag nyo lang uubusin ang pintura. Magtitira kayo ng pang-retouch. Yan ang medyo mahirap yung kanto. Pero kaya yan. Ganon din sa kisame. Pipihit nyo rin yung brass. Kung magkakaroon naman ng sabit, nasabitan nyo ito, hindi sinasadya pati ito, i-retouch nyo na lang. Gamit din kayo ng paintbrush. Pag dito naman sa kanto, yung pinakakanto medyo mahirap. Yan yung kanto. Medyo mahirap siya. Ganun din, yan yung brush, pihit yung ganyan. Ayan, ganyan. Hanggang masundot. Ayaw kung hindi kaya, gamit kayo ng mas maliit na brush or either lagyan nyo na ng tape. Medyo mahirap lang talaga. Kaya pwede yan, lalagay nyo ng tape para hindi kayo mahirapan. So, ayun. Diba? Basta wag lang kayong mag-uubos ng mga pintura yung ginamit. Para kung may i-retouch, may magagamit po kayo. Hindi maiiwasan talaga ang magkaroon ng masabitan. Kung alin ang inunan nyo, kung inunan nyo to, pwedeng masabitan talaga itong kabila. So pwede nyo namang i-retouch yung gumamit lang kayo ng maliit na paintbrush. May mas maliit dito. Kasi kung baguhan lang kayo, mahirap gumamit ng malaking brush. Lamang talaga ang sabit. Ito naman po, ang ipakikita ko sa inyo ay ang paggamit ng roller brush. Gumamit tayo ng tray na paglalagay ng pintura. Tansyahin lang ang dami ng pinturang ilalagay upang hindi ito matapon. Then, pagulungin ng roller. Ayan, pagulungin lang ng pagulungin. Then, siguraduhin lang na ang roller brush ay malagyan lahat ng pintura yung paikot para hindi mag-step. Ayan, kapag nasigurado natin ang brush ay puno na ng pintura, atin nang ihahagod sa ating pipinturahan. Ayan, ibabat taas lamang ang gagawin nating paghagod at siguraduhin lahat ng portion ay napintahan para maganda ang result. Sa unang hagod niyan, may makikita kayong parang texture. So, babalik-balikan nyo lang para pumantay. Para hindi maging masagwa. Pag pinatungan ulit. So, ayan. O, ayan. Yung kanto, kaya ng roller yan eh. Kahit hindi nyo na i-paintbrush, kaya na. Kahit hindi na i-paintbrush yung kanto, kaya na siya. Yun. Yang kanto na yan na pinagkabitan ng hamba ng pintuan, kaya namang i-roller yan. Wag lang yun doon mismo sa tabi ng hamba. Kailangan, need i-brush yan. Tapos, maganda kung meron kayong pwedeng iduktong dito, no? Para pinaka-extension niya. Para medyo mataas, kaya nyo na abutin kahit di na kayo gumamit pa ng apakan. So yan, di ba? Hindi madadali yung takip ng switch kasi tinanggal. Hindi magkakadamage. Dali naman tanggalin yan. Tapos mapintahan ang gray, itong green naman. Pipinahan ulit. Ayan. Laging tandaan na pa-side ang brush, hindi yung palapad.
Ayan, no? Para maganda ang pagkakaulit. Ayan, lalapat nyo lang pagka pipinturahan na. Pero pagka pipi na, ugaliing ang brush ay nakatagilid. So, ayan, no? Patagilid ang brush. Ayan. Para maganda ang pina. Ayan. Pero tatandaan nyo, pagka hindi nyo kaya, lagay nyo na lang ng masking tape para mas sigurado kayo na tuwid ang inyong pagkakapinta. Napakasimple lamang kung paano gamitin ang paintbrush at ang roller brush. So, ayan na po siya. Finish na. Thank you for watching. God bless.